Hello and welcome kung sa kayong lahat mga kapatid kong star viewers. So, ang reading natin ngayon is, may past life kayo ng taong ito. Alamin natin kung sino itong taong ito na may past life experience kayo ng taong ito. And malalaman natin kung what is all about, what is your past life like back then with this person. Saglit lang. Kamusta kayo mga kapatid? Namiss ko kayo. Lagi yan, araw-araw. Tinatawag na ako ng aking mga baraha. Siguro meron talaga naghintay dito at namiss ako. And maraming salamat po sa mga tumatangkilik dito sa aking YouTube channel. Na-appreciate ko po kayong lahat dito mga kapatid. And so, alamanin natin bakit lahat mga kapatid dahil mag-start na tayo. Alright. Spirit guide angels, who is this person? Okay. Who is this person na may past life ang ating mga collective? Who is this person? Okay. This could be the person. Okay. Siguro ito yung tao na naging karelasyon ninyo. Nasaktan ka. And siguro may third party sa inyo. Or ang taong nananakit sa inyo. Wow. So sabihin natin na ang taong nananakit sa iyo noon, or maybe this time, whatever it is, again, collected po ito, and kunin nyo lang mga kapatid kung saan ka nakakarasunit dito, ha. So, ang tao na nanakit sa inyo ay may past life kayo. So, tell me more about this Three of Swords. Who is this person who hurt our collective? Sino itong taong nanakit sa ating mga collective na may past life sila? The Strength and the Hermit. Okay, maybe this person could be an air sign, a Virgo, or a Leo, a fire sign. Okay, so this person could be like, siguro may anak. I don't know, I'm hearing like may anak kayo siguro ng taong ito. Okay. Okay, so again, malakas dito may third party din eh. Okay, nasaktan ka ng taong ito, the Hermit, and the Strength. Maybe you have no communication with this person, yung iba dito. This could be your partner, kung may partner ka, kung married ka. Okay. May past life kayo ng person ninyo. Kaya nga minsan guys, pagka may nakilala tayong person natin, sabihin natin na napangasawa natin ngayon, kaya na-drawn tayo sa mga napangasawa natin dahil, o sa asawa ninyo, na-drawn kayo sa kanya dahil may past life na pala kayo noon. Kayo pala noon. And until now, kaya siguro, di ba, yan, ito yung sagot sa mga katanungan ninyo, bakit ba na-drawn kayo sa person na ito? Maybe this person hurt you from the past. At para bang bumabalik na lang siya, it's like a to be continued, So that way, in this future, you will be strong enough to face this person. Magiging matatag na kayo when you face or meet this person in the future. Okay? Meron naman dito na para bang past, ex ninyo, and then in the future, magkikita pa kayong ulit. Or siguro may part 2 pa sa inyong dalawa ng person na ito. Siguro ex mo siya, sinaktan ka ng taong ito, may third party siguro, and this situation, nangyari ito, no? Again, meron kasi itong past life, meron naman na nangyari ngayon, and para bang yung cycle ng past life ninyo, umuulit lang siya, is to keep you stronger, help you stronger, na mas magiging matatag pa kayo, na matanggal na itong pagiging inosente ninyo. Okay? Yung karamihan sa inyo dito, you guys are very good, no? Mabait kayo, matulungin, very innocent. Madali kayong nasaktan, or para bang kayong tipo na tinatarget ng mga scammer, something like that, or mga user. Okay? So, the more na nangyari ito sa inyo, the more naman na nag-i-implement sa iyo na magbago, na maging matatag ka na. Okay? Na you should learn your lesson from this past situation. Kasi meron dito na
from the past experience, nasaktan kayo, it's like again, meron kasing cycle dito na paulit-ulit na lang. And you are meeting one of this person in this future or in this this current situation ninyo na nasaktan kayo, para bang like again, may cycle na umuulit-ulit dito. It's because the universe wants you to learn the lesson from the past to help you na maging matatag, maging matapang, to figure out kung sino ka talaga or ano ka talaga, mga kapatid. Okay? This is about you, no? Na this experience, past experience na ang taong nanakit sa inyo, siguro may kapatid siguro nanakit sa inyo. Guys, this is not just all about love. Okay? This is about you na mapabago ka. Nasaktan ka, na-betrayed ka, na-offend ka ng ilang beses dahil sa pagiging inosente ninyo. Okay? Kasi meron dito may magbabago eh. You need to own your own self. No? So, yeah, you need to be, ipakita nyo yung pagiging matatag ninyo. Ipakita nyo kay universe din na may natutunan na kayo despite of everything. Ito mga third party na dapat hindi na mangyari ulit sa future. Guys, it's not because naka-experience ka ng third party, ay gagawin nyo rin ito sa iba as a revenge. It's not a good idea as a reminder. Okay? Make sure you do good things to others para maganda rin ang balik sa inyo. Kung ano mang na-experience niyo from the past, huwag niyo rin pong iulit or gawin sa iba or ipa-experience sa iba. Because it's not a good revenge. No? Huwag niyong gawin yan. Okay? So, this could be your ex-husband. And this could be your mother, a daughter. Kasi meron dito na may past life experience na kayo sa taong ito. Itong taong nasaktan ka or sinaktan ka. Para bang umuulit lang siya. Okay? So, tell me more about the person from their past life. Spirit angels, sino itong tao na may past life ang ating mga collective? Sino pa? Okay. Like again, this could be your wife, your spouse, your partner, your sister, your mother. Okay. You have a past experience from this person. You are being reunited from the past. Meron naman dito napaka-specific, no? Siguro 3 beses na kayong nagkaroon ng past life experience with this person. Okay? So, binalik kayo. Yan, oh. Yan. Binalik kayo dito ni universe, to suffer, no? Judgment. Maybe, meron naman dito kasi nasaktan ka. Like again, guys, umuulit-ulit na lang siya. Siguro may nagawa kayong mali noon. Siguro kayo rin ito noon na nagkaroon ng third party, na nanakit ng ibang tao, and it's like, binalik kayo dito is to pay back, no? Para pagbayaran yung mga nakaraang ginawa ninyo until na malinis, no? Maging clear or ma-purify ng inyong kaluluwa bago kayo ma-ascend sa heaven, no? So, hindi pa siya sabi natin na final destination na yung heaven. Yeah, you are here to fulfill your judgment. Like again, meron ditong nagkaroon ka ng past life ng ex-lover ninyo, or siguro ngayon yung current person ninyo nasaktan ka, or it's like para bang kini-question nyo minsan, bakit bang hirap ng mundo, ang hirap ng buhay ko ngayon, nakailang karelasyon na ako, sinasaktan ako palagi, gito. Kasi guys, yung iba dito, dahil siguro noon, nung mga past life ninyo, no, kayo siguro tong nananakit ng kapwa, and nakailang tao nang sinasaktan ninyo, and this is like a payback, yung iba dito. And that's why, until now, pinapakilala ng universe ulit ang tao sa inyo, nitong taong ito ngayon, is to do things right.
para makagawa din ng tama, no? Na maging matapang ka na maging, it's like forgiveness. Kasi meron dito dapat ay magbibigay ka rin ng forgiveness, no? Pagpapatawad sa sarili at sa mga taong nanakit sa inyo. Whoever hurt you guys, no? Kailangan matututo din tayong magbigay ng pagpapatawad. And si universe na ang bahala sa iba. Maybe this is the right time for you, kaya nagkaroon ka ng past life sa taong ito, is again to fix yourself, the situation, para hindi na uulit-ulit pang muli. Maybe like again, 3 beses ka na sigurong na-reincarnate sa mundong ito with this person. Itong taong nanakit sa inyo. Itong taong, it could be a person, or a place, or no, na-offend ka, nasaktan ka, or it could be something about the dreams. No, na bakit nahihirapan ka? Bakit nahihirapan kang ma-achieve itong pangarap mo? Or maybe there's so much people around you na sinasaktan ka. Like again, this situation, yung iba dito, napaka-specific, the reason na nangyari sa inyo ito is for you to learn, is for you to change, para mabago ka. Like again, ito, nakita nyo naman mga kapatid, itong angels. Yeah. Ito, ikaw naman ito parang bugbog sirado ka na sa mga problema. No? So again, hinahatak ka ng universe. Ito, andyan na yung mga kagamitan mo. Use your talent. You guys are very creative and talented. Matalino. Use those opportunity. Andyan na sa harapan mo. Pinapakita, ginaguide ka na ng universe sa harapan mo. Ayan na. Ano pang dapat mong gawin? Ayaw ng universe na mag-upo ka lang dyan, magmukmuk, magrereklamo, mag-iiyak-iyak, dahil ganito ganyan. Andyan na sa harapan mo. Okay? You have the chance to keep moving forward, to change yourself. Ano bang dapat mong gawin para mabago? No? Kailangan talaga na maging matatag ka, kapatid. Iwasan mong mag-isip ng mga negatibong bagay. Yung mga bagay na ma-offend ka, na magiging low esteem ka, na maging masakitin ka, something like that. Change that habit, that thoughts, that mindset. Baguhin mo yung mindset na yan at isipin mo yung mga bright side. Mga tao sa paligid mo na andyan sila, na sinusuportahan mo, andyan si universe na sumusuporta sa'yo, ginagabayan ka, binigyan ka ng mga talent or mga siguro may mga multitasking ka. You can work in two jobs or creative, mga talent. Use those. And that will help you to keep moving forward. Changes. Kasi sa past life mo, parang paulit-ulit na lang nangyari ito. And again, the answers lies in front of you. Andyan lang siya. Yung mga sagot na hinihiling mo. Okay? So, iwasan muna ito mag-isip ng mga low esteem, low vibration, mga problema. Again, use the tools that the universe been giving you. No? It's a chance. Second chance, ilang chance nang binigyan ni universe sa inyo, pabalik-balik na lang. At this is the right moment for you na trabahuin ito, mag-focus ka sa iyong sarili. Your talent. Okay, so you might have a past life from your person. Siguro itong tang ito ay you know, you are meeting this person. Maybe this is your partner right now. Yung iba dito, partner ninyo, or kaibigan, or something like, I don't know, somebody na alcoholic, no? O parang lagi may problema. Meron dito napapagod ka na kasi itong tao ito parang puro problema binibigay sa inyo. Or it could be a situation na binibigay puro problema. Okay. So yeah, the tower changes. So again, this is the time, guys, to change. Change your mindset, change your perspective,
Again, stay strong, maging matapang ka. Gamitin mo ang iyong talent para hindi pa ulit-ulit itong past life mo na mangyari na naman sa next life mo na na-stuck ka pa rin sa mga low esteem, low vibration. And again, may past life ka sa iyong partner, may past life ka from this third party. Kung may third party ngayon, na-experience mo na rin yan noon ng ilang beses na. And this is the right time for you to change this habit. Change yourself, yung pananamit siguro, or naging matapang ka, own yourself, no? Do not let people to control you because maybe from the past, a lot of people been controlling you, no? Kinokontrol ka ng mga tao or siguro sa relationship, karelasyon ninyo, you are being in control by somebody else. And now this is the right time for you to be in control. Kailangan talaga na ikaw din ang nagkokontrol sa buhay mo, hindi yung iba. Do not let anybody or even in your partner, no? Kailangan talaga it's like a teammate, no? Pagtatrabahuin inyong pareho ang inyong sitwasyon, ang inyong relationship. Hindi yung siya lang ang magkokontrol sa inyo. Maybe you have to remove, kasi meron itong parang nananahimik lang eh. Okay? Oras na guys para basagin itong katahimikan. It's time to keep moving forward. It's time to use your talent. Change your style. Change your lifestyle. Change your habit. Okay? It's time to get out. Get out or umalis kayo. Siguro umalis sa mga toxic relationship, friendship, para hindi na maulit muli. Or siguro an environment, no? Whatever it is na toxic na hindi ka masaya, let go. Get out. Do not let the situation to control you. Kasi meron ditong matagal ka nang nananahimik. Okay? Oras na guys para basagin itong katahimikan. Speak up. Kung alam mong ikaw ang may tama, then speak up. Alright? Magpakatatag ka, kaya mo to. Lumaban ka. And again, maraming mga opportunity pa dyan. I don't know, opportunity of relationship, opportunity of new environment or work. Okay? Or sa studies. Okay? Again, you guys can you guys can leave. Meron kasi ditong pagka masira mo na itong low esteem or na-stuck ka, no? Yung feeling stuck ka. Once you get out from the situation, there's a possibility na aangat ang buhay mo. Meron ditong yayaman ka. Just always pray. Manalangin kayo na magabayan kayo palagi ng universe. Na mailayo kayo sa mga toxic relationship, toxic people. Kasi itong cycle na ito, babalik-balik na lang eh. Itong na-reincarnate. Na-reincarnate ka and nakilala mo uli itong taong nanakit sa'yo. Itong mga tao sa paligid mo. Itong cycle paulit-ulit na lang. Na-reincarnate ka is to stay strong and change this habit para hindi na paulit-ulit muli itong cycle na ito. Basagin mo na itong katahimikan, itong pagiging inosente mo. It's time to fight back. Use the talent, from the universe na ibinigay ni universe sa inyo. Itong pagiging matalino, creative. Alright? Umalis kayo sa toxic people, toxic friendship, relationship, or work environment. Umalis ka na. Basagin mo na ito. Kumawala ka na dito sa mga taong ito. Ito mga bagay na hindi ka na masaya. Dahil paulit-ulit na lang ito. Alright? So, okay. So, you might be in a journey, guys. Maybe iba dito is you might be in a journey of travel or challenges, no? Like again, hindi ka nag-iisa. Andito ako. Andito sa universe para gabayin kayo. No? So, wag nyong sarilihin lahat ng problema ninyo mga kapatid. Mag-reach out din kayo sa mga tao sa paligid ninyo. And andyan lang naman sila. No? And piliin yung mga taong trusted
no, bago kayo mag-open up ng mga problema ninyo. So, alamin natin kung sino itong tao may past life kayo noon. So, we have here, pamangkin na lalaki, may past life na kayo noon, soulmate, like again, soulmate. Okay, kaya siguro na-drone kayo dahil soulmate mo siya. Again, dalawang soulmate tayo dito. Confirm, soulmate. May soulmate connection. Naging kayo noon siguro, nasaktan kayo, may mga hindi maganda nangyari sa inyo noon. And maybe you are bound to meet your soulmate in this lifetime. Okay, katrabaho na babae. Okay, ano pa? Twin flame, siguro there is a twin flame problem sa inyo dito. Again, twin flame, malakas ditong twin flame. Mahirap din ang twin flame connection, ano? Guys, kung hindi niyo pa alam yung twin flame, then paki-research na lang po ano yung twin flame connection. So, sister-in-law, may past life kayo ng sister-in-law ninyo. Pinsan na lalaki. Auntie, meron tayong auntie dito. Crush na lalaki, yung crush ninyo. Kaya siguro crush mo siya dahil may past life connection kayo noon. Ano ba? Ba't ba umaano siya? Family. Okay, yung pamilya ninyo ngayon. So, yung pamilya ninyo ngayon is also part of your past life. So, parang pamilya nyo noon, ngayon pamilya mo pa rin siya ngayon. Wow, ex na lalaki. So, itong ex ninyo ay part of your past life, whoever the person. Kasi again, ito yung ex na nananakit sa inyo. Again, this is like a tough journey, ano? Ito mga past connection, lalo-lalo na twin flame. Kasi ang twin flame talaga is soulmate, ano? Excuse me. Yung kayo na, tapos may magkakahiwalay ulit, it's like a back and forth situation. Pabalik-balik na lang, tapos sakit. May mga ganong sitwasyon eh. But then again, this is part of your soul journey, no? And nangyayari lamang ito para mas magiging matatag kayo. Para hindi na ito paulit-ulit itong cycle na ito. So that way, there will be a changes, no? Para mag-end or magtapos na itong cycle na itong situation ninyo ng mga past person ninyo, no? Or itong journey ninyo. So again, mag-ingat kayo palagi mga kapatid. And final message na tayo. Anong dapat niyo malaman? Anong dapat malaman ng ating mga collective spirit guardian angels? Okay. Take good care of your body. Guys, ingatan niyo ang inyong katawan. Huwag kayong kumain ng mga hindi masustansya. Dapat talaga ay masustansyang kakainin ninyo. Iwasan makipag-inuman ng kahit saan-saan or, you know, dapat talaga ay uminom kayo palagi ng tubig. Lalong-lalo kung pupunta ka ng mga party. And, kasi may tao dito na may hina sa inuman eh. Guys, take good care of your body, please. Okay. Lalong-lalo na sa katawan ninyo. Hindi tayo pabata ng pabata. Nagkakaedad na rin tayo. Again, time flies. Ano pa? Your soul is thinking of, okay, your soulmate is thinking about you. So, yeah. We have here about your soulmate. So, this could be your twin flame soulmate thinking about you. Again, meron dito siguro there will be like a healing process. Maybe you and your person could be in a process of healing. So, soon, you will be reunited. Kasi meron dito magtatagpo or magkikitang muli. May pagtatagpo muli sa inyong dalawa ng iyong it could be your twin flame or soulmate. Stop overreacting. So, again, guys, stop overreacting. So, on the bottom, let go of something that doesn't make you happy. Again, sinabi ko na yan kanina. Let go and let God. And it's time to get out, no? Umalis na kayo sa mga sitwasyon na hindi kayo happy, wala kayong freedom, hindi kayo masaya. So, it's time to get out from that situation, no? It could be a situation, relationship, whatever it is. Oras na, no? Para panindigan kung ano kayo or kung sino kayo. Or kung ano yung dapat kung saan kayo nakakapagpapasaya o naging masaya. Now, whatever makes you happy, choose your happiness, not someone else's happiness. Alright? So, hanggang dito mga kapatid, sana'y naka-resonate ka sa reading na ito. I love you guys. Please leave your comment below at mag-ingat po kayo palagi. Hope to see you guys in my next reading. Bye!